maaksyong rescue operations ng UNTV News and Rescue Team sa kabi-kabilang aksidente sa Kalakhang, Maynila. Abangan! The views expressed in the following program do not necessarily reflect the views of the station and its management. Also, the people and place shown on the reenactment do not necessarily reflect the actual incident, but are utilized only for the program's production purposes. Sa Araneta Avenue, corner Aurora Boulevard, Quezon City. Visible left foot deformity ang tinamo ng isang motorcycle rider matapos makabanggaan ng isang L300 van bandang alas 12 ng hating gabi sa bahaging ito ng lungsod Quezon. Magkatuwang na sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Roving Team at Central San Juan Fire Rescue Group ang kawawang biktima na si Romel Agtutobo, 20 taong gulang na taga-Cainta, Rizal. Habang tinulungan naman ng Raha Rescue Team ang live-in partner nito na kanyang angkas na nakilalang si Abigail Aguilon, 26 anyos, na nagtamo din ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad isinugod ang dalawang biktima sa San Juan Medical Center. Samantala, sugatan din ng driver ng van na si Ray Viernes na nagtamo ng sugat sa kanyang kamay. Binigyan din ito ng first aid. Sa Mindanao Avenue, Quezon City, sugatang noo ang tinamo ni Jackson Villate, 23 anyos, ang dump truck driver na naaksidente sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bago, Bantay, Quezon City, bandang alas 12:30 ng hating gabi. Sa ulat ng MMDA Traffic Constable, binabagtas ng truck ang Mindanao Avenue papuntang North Avenue nang mabanggaan nito ang punong kahoy sa Center Island. As per ng driver, nag-lock daw yung manibela. Pero kung sa dapat kung nag-lock ang manibela, diretso lang. May bystander kanina na sinabi ng van, sinabi sa pulis na may kagit-gitan daw to. Sa kwento naman ng mga kasama nitong pahinante, may biglang nag-cut sa kanila na isang truck na mag-U-turn kung kaya't nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang biktima. Tumanggi magpahatid sa ospital ang driver ng dump truck. Dinala sa Quezon City Traffic Sector ang driver at pahinante ng dump truck, pati na rin ang sasakyan para sa karagdagang investigasyon. Napapanahong safety and survival tips ang hatid namin para sa inyong kaligtasan. Agosto 24 ngayong taon nang yanigin ng magnitude 6.2 na lindol ang Central Italy. Umabot sa mahigit 250 ang bilang ng mga nasawi. Nahihirapan naman ang mga rescuer sa paghahanap ng mga survivor, partikular na sa bayan ng Amatrice, dahil hindi makadaan ng mga heavy lifting equipment sa masisikip na kalsada na naharangan pa ng mga guho.
Agosto 25 naman nang tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa Central Myanmar. 3 ang naiulat na nasawi dahil sa pagyanig. Sentro ng lindol ang bayan ng Chauk, malapit sa Ayeyarwady River sa timog na bahagi ng Kapitolyo ng Bagan. Naramdaman din ng lindol sa mga karatig bansang Thailand, Bangladesh at India. Sa ating bansa, sa pasimula pa lamang ng taong 2016 ay may naitala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na katamtaman at malalakas na pagyanig ng lupa, lalo na sa lalawigan ng Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao Region. Sa kabila ng mga programa at babala ng ating pamahalaan patungkol sa banta ng lindol, natuto na nga ba tayo? Handa na ba tayong harapin ang tinaguriang The Big One? Ayon sa mga dalubhasa, dahil ang geographical location ng ating bansa ay sakop ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, anumang oras ay pwede tayong yanigin ng malakas na lindol. Ayon pa sa PHIVOLCS, marami ang maaaring mamatay at masaktan dito sa Metro Manila kung hindi magiging aware ang publiko. Kaya narito ang mga dapat gawin bago, kasalukuyan at pagkatapos ng lindol. Bago ang lindol, mag-aral ng tamang paglalapat ng first aid. Malaki ang maitutulong kung tayo ay may kaalaman patungkol sa first aid o paunang lunas. Siguraduhing may fire extinguisher, first aid kit, flashlight, battery-operated radio at ekstrang baterya sa inyong mga bahay upang kung lumindol man ay may magagamit kaagad sakaling malagay sa alanganing sitwasyon. Isara ang tangke ng LPG, gripo at kuryente. Ang mga kasangkapan sa ating mga bahay ay maaaring makapagdulot ng karagdagang pinsala sa atin kung mapapabayaang nakabukas oras na tumama ang malakas na lindol, kaya siguraduhing nakasarado ang mga nabanggit. Magplano kasama ang pamilya, makatutulong ng malaki kung magtatakda ng isang lugar na magiging tagpuan ng mga miyembro ng pamilya kung sakaling magkahiwa-hiwalay dahil sa pagyanig. Huwag mag-iwan ng mabigat na bagay sa mga patungan. Maaari itong bumagsak at makasakit pag nagkaroon ng lindol. Patibayan ng mga kabinet, lamesa at mga kasangkapan dahil ang isang matibay na lamesa ay maaaring pagtaguan sa oras ng pagyanig. Alamin ang mga emergency exit at earthquake plans ng inyong eskwelahan o pinagtatrabahuhan. Ito naman ang mga dapat gawin kapag lumilindol. Huwag magpanik, maging kalmado upang makapag-isip ng maayos. Kung kayo ay nasa loob ng isang establishmento, lumugar sa pader malapit sa gitnang bahagi ng gusali, tumayo sa may pintuan, magtago sa matibay na desk o lamesa at lumayo sa mga bintana. Kung nasa labas naman, pumunta sa isang open area at dumistansya sa mga poste ng kuryente, mga gusali dahil ang mga ito ay maaaring bumagsak o bumigay sa oras ng lindol. Kung nagmamaneho o nasa loob ng sasakyan, gumilid at marahang huminto. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang tumigil ang pagyanig. Huwag ding gumamit ng elevators kapag lumilindol dahil mataas ang tsansa na maaari kang makulong o matrap sa loob nito. Narito naman ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Suriin ang sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala at magbigay ng paunang lunas sa mga nasaktan. Huwag gumamit ng posporo, kandila at iba pang source ng apoy. Suriin ang mga linya ng kuryente kung may pinsala at agad na i-off ang main switch. Kung sakaling makaamoy ng gas, buksan ang mga bintana at pintuan at agad na lumabas. Tumawag ng tulong mula sa mga otoridad. Buksan ang battery-operated radio upang makinig sa balita. Lumayo sa mga gusaling na pinsala. Mag-ingat sa mga basag na salamin at debris. Gumamit ng matibay na sapin sa paa upang hindi masugatan. Lumayo din sa mga dalampasigan at pumunta sa matataas na lugar dahil karaniwan ang kasunod ng pagyanig ay ang pagragasa ng tsunami at daluyong, kaya mas makabubuti kung hindi pumunta sa mga tabing dagat. Kung kayo ay nasa inyong pinagtatrabahuhan o nasa eskwelahan, sundin ang emergency plan at instruction ng taong in charge sa inyong lugar. Asahan ang mga aftershocks pagkatapos ng lindol. Ang kahandaan sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap ay may malaking papel sa ating kaligtasan dahil ang isang iglap maaaring magbago ang takbo ng ating buhay. Kaya magplano at maghanda upang makaiwas sa sakuna. Sa ating panahon na nagbabadya ang mga sakuna,
maging listo at maalam sa mga dapat gawin upang maging responsableng mamamayan. Sa panahon na nagbabadya ang trahedya, dapat listo at alam ang gagawin para makatulong sa kapwa. Most competitive city at binansagang culinary capital of the Philippines. Located at the heart of Central Luzon, ang city of San Fernando, Pampanga. Ngunit ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng isang UK-based risk analysis firm na Verisk Maplecroft noong 2015 ay kasama ang San Fernando, Pampanga sa 10 syudad sa buong mundo na madalas na tamaan ng iba't ibang kalamidad. Sa kanilang talaan, nangungunang na lungsod sa mundo na peligroso sa kalamidad ang Port Vila na nasa kabisera ng Vanuatu. Pangalawa ang Tuguegarao, Cagayan na sinundan ng Lucena, Quezon, Maynila, San Fernando, Pampanga, Cabanatuan, Nueva Ecija, Batangas, Taipei City sa Taiwan, San Carlos at Naga, Camarines Sur. Ayon sa pag-aaral ng naturang kumpanya, ang problema ng Pilipinas sa mga dumarating na kalamidad sa bansa ay ang kakulangan nitong mapangasiwaan at mapangalagaan ng komunidad, lalo na ang mga naninirahan sa mga sinasalantang lugar. Hindi agad makaresponde at makabangon mula sa epekto ng anumang kalamidad. Sa ulat na ito ay sinasabing matatagpuan din sa Asia ang 100 bansa na may pinakamaraming insidente ng kalamidad. 21 ang nasa Pilipinas, 16 sa China, 11 sa Japan at 8 sa Bangladesh. Gayunman, sinasabi rin sa pag-aaral na gumagawa naman ng paraan ng Pilipinas na mayangat ang antas ng pagtugon sa mga kalamidad kapag binabatikos na hinggil sa naging pagresponde. Partikular na ang superbagyong Yolanda na maraming tao ang namatay, nawalan ng tirahan at kabuhayan. Tuwing sumasapit ang panahon ng tagulan, pangkaraniwan na senaryo na lubog sa tubig baha ang lalawigan ng Pampanga. Katulad na lamang nitong nakaraang buwan ng manalasa ang habagat sa lalawigan, isa ang City of San Fernando sa matinding naapektuhan ng naturang sama ng panahon. 12 barangay ang nalubog sa baha, habang libu-libong residente ang naapektuhan. Pinupuntahan natin yung ating mga barangays. In fact, nagko-conduct tayo ng mga disaster preparedness training sa kanila. Tinuturuan natin sila ano bang dapat mga ginagawa bago, habang at pagkatapos ng anumang sakuna like bagyo, lindol, baha, sunog. No? Nagpupunta rin tayo sa mga schools. Nagko-conduct tayo ng disaster preparedness training. Tinuturuan natin ano bang mga gamit dapat ihanda yung through our go bag na tinatawag. It's a survival kit na pwede kang maisalba for at least 3 days. No? Tinuturuan natin ano ba mga dapat laman ng mga yon. Paano ba ang tamang pagre-report pag may emergency o may disaster. No? Tinuturuan minsan din, binibigyan din natin sa ng orientation sa first aid, basic life support, bandaging, among others. No? Alinsunod na rin ito sa Republic Act 10121 o DRRM Act at maging ng climate change adaptation. Nakasaad sa batas na tungkulin at responsibilidad ng mga pambansa at lokal na ahensya, pati mga local governments mula provincial, city at municipal hanggang barangay upang mapababa ang panganib, paghahanda bago mangyari ang kalamidad at pagtugon sa panahon ng kalamidad. Dahil dito patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga sangay ng pamahalaan na may kinalaman sa disaster preparedness. Sinimulan na rin ng City of San Fernando Disaster Risk Reduction and Management Office ang kampanya sa disaster preparedness. Bukod sa City of San Fernando DRRMO, isa sa naging takbuhan ng ating mga kabalen ang UNTV News and Rescue Team Pampanga. Bukod sa pangangalap ng balita, alinsunod sa advokasya ng nag-iisang Mr. Public Service ng bansa
na si Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Patuloy na naghahatid ng kinakailangan tulong ang grupo sa ating mga kababayang Kapampangan. Bukod sa pagresponde sa mga vehicular at motorcycle accidents sa lalawigan, nagkaloob ng libreng sakay para sa ating mga kabalen na stranded dahil sa baha dulot ng habagat. Maging ang UNTV News and Rescue Team Pampanga ay patuloy sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. 24/7 na nakantabay ang dalawang team ng UNTV News and Rescue upang mabilis na makaresponde sa nangailangan ng tulong. Napakaganda nga nung ni Kuya Daniel na yun nga, rescue muna bago balita, no? Yun, na-experience namin yun. Pag nandito kayo, nakakatulong kayo sa amin, no? Let's face it, inaamin din namin kung ang pagbabasihan ay yung population ng City of San Fernando versus yung population namin, no? The city, habang natutulog po ang mga Fernandino, 300,000 po kami. During daytime, maabot kami ng 1 million ang population namin. So compared sa amin, ilan ba kami? 30-40 personnel, no, na nagsasalitan mag-duty ng 24/7, no? So kayo, yung UNTV ay talaga malaking tulong sa amin, no? Hindi natin kontrolado ang panahon, pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong gagawing hakbang upang mailayo ang ating mga kababayan sa mga sakunang dulot ng inang kalikasan. Nagsisimula ang kaligtasan sa tamang kaalaman at kandaan. Ngayong gabi, kilalanin natin ang City of San Fernando DRRMO na isa sa pangunahing sumasaklolo sa ating kababayang kabalen sa oras ng kalamidad. Dito sa 911 UNTV. San Fernandino imumuna, San Fernandino imanimuna. June 2012 nang bumuo ng isang disaster response unit ang City of San Fernando sa lalawigan ng Pampanga. Ito ay bilang alinsunod sa Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Dati, if I'm not mistaken, mga 5 lang kami, no? 5 lang kami sa opisina. Binubuo ng dalawang abled na lalaki, ako, tsaka yung isang kasama ko. And meron kaming PWD. Meron kaming naka-wheelchair dati. At meron pa kaming dalawang staff na babae dati, no? Nung nag-umpisa tayo. Pero meron na nun na ambulance ang city government, pero wala pa laman, no? So nung naisipan natin na buuin nga yung San Fernando Rescue Unit, doon natin una hiningi sa Disaster Reduction Management Council na bigyan tayo ng mga tao na pwede nating i-train para mag-rescue nga, no, sa anumang any untoward incidents na pwedeng magganap o mangyari in the City of San Fernando. Ang San Fernando Rescue o SAFRU ay isang local emergency medical rescue team ng syudad na binubuo ng mga trained personnel na handang rumisponde sa medical hanggang trauma cases sa anumang oras. Sumailalim ang mga ito sa flood water rescue at iba pang specialized rescue training. Inumpisan natin nagkaroon ng comprehensive training as emergency medical technicians. So lahat kami noon ay nag-undergo ng comprehensive training, 44 days training in fact, ng emergency medical services. And kasama doon yung mga technical rescue trainings din na basic firefighting, water safety and rescue, high angle rappelling, no? Meron din kaming orientation on advanced cardio life support, no? Aside doon, of course, doon sa training, comprehensive training ng emergency medical technicians. At hindi tayo tumigil doon. Binild pa rin natin continuous trainings, no? Karoon tayo ng training sa crashed vehicle extrication and rescue training.
yung mga using the hydraulic equipment, yung mga jaws of life, binild din natin yan, unti-unti pinrocure natin yung mga equipment na yan, at nag-training tayo lahat ng mga membro ng DRRM office at ng San Fernando Rescue ay trained dun sa ICS o tinatawag natin Incident Command System, na yun ang ginagamit natin as an on-scene all hazard incident management concept dito City of San Fernando. Upang maibigay ang tulong na kinakailangan ng ating mga kabalen, iba't ibang rescue vehicles ang binili ng lokal na pamahalaan upang magamit sa mga emergency at sa oras ng kalamidad. Katulad na lamang ng rescue truck na ginagamit ng DRRM upang maabot ang mga barangay sa syudad na masisikip ang mga daanan. Alamin natin ng rescue vehicles at equipment ng City of San Fernando, Pampanga, DRRMO. Sir Francis, ito po mga vehicles natin, ano-ano po ito at saan natin siya mga ginamit? Yes, itong unang nakikita niyo sir, tawag po natin dyan is military truck. So meron po kaming actually 3 military trucks and 1 4x4 military truck. This is usually intended for rescue operations. Nagamit po ito, itong kasalukuyan nating habagat lately. Ito po yung ginagamit namin pang-responde sa mga affected areas ng barangay since malalim po yung tubig. So pang-evacuate? Evacuees, relief operations, search and rescue, and retrieval. Mayroon din silang Type 1 at Type 2 ambulance na ginagamit sa medical, emergency, maging sa trauma cases. At ito pong ambulance natin, meron po kaming 3 ambulance actually. Ito po yung ginagamit namin para makapag-provide po ng effective and efficient 24/7 emergency rescue services. So, ang personnel po natin na gumagamit po dyan, yun po yung ating mga San Fernando Rescue Unit personnel. Ginagamit po ito kapag meron silang may distress call. When you say distress call, meron pong let's say trauma case or medical case, and then itatawag sa amin ang dispatch natin, ang ating radio room. Re-respondihan po ng ating team on duty na 24/7 po sila naka-duty gamit ang mga ambulance na ito. So, example ng mga responded cases ng mga ambulance, yung mga motor vehicular collisions, trauma, pedestrian collisions, shooting, stabbing, and other medical cases po. Pero dito sa inyong area of responsibility, ano yung common na nare-respondihan ng ating? Common po natin is motor vehicular collisions, mainly yung ating mga motorcycles. Usually po, ang ating mga patients outside San Fernando, hindi po sila taga San Fernando. Siguro isang reason po doon, dahil ang San Fernando po, City of San Fernando is portal of entry and exit. Yan po yung dinadaanan papuntang south, papuntang north, mag-NLEX ka, SCTEX ka, dadaanan po talaga ng mga motorista yan. So isang reason po siguro yan kung bakit marami po tayong patients na outside San Fernando. Then ano ang range natin? Nagre-range ng ilang response tayo? It varies po. Usually po, may mga, siguro once in a blue moon lang po yung isang team na wala silang responde. Ang usual average na responded nila, either medical or trauma po yan, is 4. Minimum of 4 per shift. Ang shifting po natin kasi is 24-hour shift yan. So meaning, dun sa 24-hour shift, meron silang at least 4 cases na na-respond yan. So ayan po, ang ating, ito po yung isa sa ating mga ambulance. Yung isa pong ambulance, naka-deploy po siya ngayon sa north. Ito po yung ating rescue tender. Ang rescue tender po, kakambal po ng ating mga ambulance. Ginagamit po namin to kapag kailangan po ng crash vehicular extrication. Let's say, ibig sabihin po ng crash vehicular extrication, merong motor vehicular collision. So dun sa collision, merong naipit na pasyente. So mahihirapan po yung ating mga responders na kunin yung patient. So gagamit po sila ng tinatawag nating hydraulics. Ang hydraulics natin, dito po sila nakalagay sa ating rescue tender. At meron na pong personnel na makaalat naman para? Yes sir, iba po ang responders sa ambulance, iba po yung mga responders for rescue tender. Yung ating mga technical? Kagandahan naman po kasi sa isang shift, well-trained po lahat ng ating mga responders for emergency medical rescue and CVERT or the technical rescue. So, capable po sila. Kahit ikot po sila, pwede sila sa medical, pwede sila sa trauma, pwede Versatile sila sa technical. sila. Yes, sir. Versatile. Ito po ang isa sa ating rapid assessment vehicle. Ang tawag po dyan is white military 4x4 jeep.
Ito po yung ginagamit namin, let's say pag may paparating na bagyo or kung affected ng city, ito po yung ginagamit namin pang-assess sa mga affected areas ng City of San Fernando para meron po kaming may report na output sa ating kinaukulan kay Mayor. In addition, meron po tayong bagong purchase na pinrovide ng ating mabuting Mayor, Mayor Edwin D. Santiago. Isa pa pong rapid assessment vehicle, kamukha po nito, kulay red nga lang po. Okay, then ito po, Ito po yung ating Vehicle na yan. Mobile Incident Command Center. Ginagamit po to usually kapag merong big events. Kapag meron tayong tinatawag na Incident Command System. So sa Incident Command System, kailangan po natin ng Incident Command Center. Since off-site po ang ating event, dinadala po natin ng Mobile Incident Command Center sa site na yon para maging Incident Command Center na. mas mailapit natin yung operation dun sa Yes, sir. affected area. Then ito So pong ito po, sa nabanggit kanina, meron po tayong tatlong 6x6 na military truck. Ito po yung ating 4x4 na military truck. 4x4 So, ginagamit po to kapag yung ating mga barangay na affected barangays makikitid ang lugar nila. So hindi possible, hindi pwede ang ating mga malalaking military truck. Ito po yung ginagamit namin in exchange para makapasok po siya sa mga reported critical areas ng ating barangay. Okay. Sir, sa mga future plans pa natin para mas mapaganda, anong mga equipment pa ang mga planong bilhin ng city government? Yes sir, of course kung wala po tayong equipment, actually meron po kaming annual investment plan. Nandun po lahat ng mga trainings, ng mga equipment na pinaplanong i-purchase. Of course, ang equipment kasi is meron pong expiration ba kumbaga. May lapse Tulad po lifespan. nito, mga 3 to 4 years na sila, so kailangan na silang palitan. Doon po sa sinasabi kong annual investment plan, nakapaloob na po doon yung mga gustong bilhin ng equipment, vehicles, and trainings para po sa ating mga personnel para mas maging equip ang CDRMO, CSFP. Okay. Sir, alam natin na ang pagdating sa rescue operation, mahalaga yung equipment. Part yan nung kailangan natin. So, baka meron kayong mga gustong pasalamatan dahil madaling gawin ang trabaho natin kapag nandiyadyaan yung mga gamit na kailangan. Yes, of course. Gusto po namin pasalamatan ng ating mabuting mayor na si Mayor Edwin D. Santiago. Lahat po ng kailangan namin, trainings, equipment, vehicles, pinaprovide po niya para mas maging equip po kami at mabigay po namin yung tinatawag natin to provide efficient and effective 24/7 emergency rescue services. Bukod naman sa medical at emergency vehicles, mayroon din silang nakahandang fire truck na ginagamit para makaresponde sa mga sunog na nangyayari sa lugar. Ang SAFRO rin ang pangunahin sa nagiging training arm ng Pampanga sa pagbibigay ng orientations, seminars, drill at katulad na aktibidad sa mga barangay, eskwelahan at maging sa mga pribadong establishmento at organisasyon. Bukod sa skills na taglay naming mga responder, malaki rin ang ginagampanang papel ng mga state-of-the-art rescue equipment upang maging matagumpay ang isang operasyon. Sir Francis, ano pong mga equipment nito at para sa ang operasyon natin siya ginagamit? Yes, ito pong nakikita nyo ngayon, for water rescue equipment po sila. So before ko po explain sa inyo, let me introduce what is San Fernando Rescue Unit. San Fernando Rescue Unit, sir, is the response arm of the CDRMO of the local government unit of San Fernando. So meron po kaming tatlong teams sa SAFRO itself, namely Team Alpha, Bravo, and Charlie. So sa nakikita nyo po ngayon, divided po ito into 3 groups. Pinasobra po namin, meron po kaming sobrang personal flotation devices. Yan po yung tinatawag natin personal flotation devices and personal protective gears. So basic principle, if you are a responder, if the safety of the responder. Pangalawa lang po ang victim. So kung nakikita nyo po, meron tayong sobrang vest dyan.
Yan po ay para sa aming mga augmentation team. Ang augmentation team po kasi, nag-train po kami ng mga personnel from different departments na city. Sila po yung kung sakaling magkulang po ang ating San Fernando Rescue Unit team, sila po yung tinatawagan natin para mag-augment at tumulong po sa mga responde. So, to specify them, makikita nyo po, set po ito. Personal protective gears plus personal flotation device. Let's start it from the head. Ito po yung tinatawag nating water helmet. Meron pong kulay yellow, meron pong kulay blue. Of course, for the protection of our head ng responder. Then, bababa tayong konti, ito po yung ating mga vest. Ang vest po ang pinaka-flotation device po ng ating responder. So kung may nakikita po kayo, meron pong life buoy, meron pong rescue can. Para saan po yung ating life buoy and rescue can and throw bags. Ito po yung ating throw bags, yung kulay yellow. Once na may nakitang patient po ang ating mga responders, gagamitin po nila yung life buoy, rescue can, or throw bag para respondihan yung patient. So yun po yung pinaka-basic na water equipment. Yung ating life buoy, rescue can, and throw bag. Then may nakita tayo dito, sir, may mga gloves, meron din tayo Yes. mga boots. Saan natin siya? Yes, baba tayong konti. After ng vest, meron tayong gloves and attack shoes ang tawag natin dyan. Of course, to protect the responders, kailangan po natin ng gloves and attack shoes. Siyempre, hindi natin, sabi ko nga po kanina, basic principle ng if you're a responder, safety first of the responder. So, hindi po namin hayaang i-immerse ang responder kung wala siyang full protective gear. Yun po yung ating helmet, vest, water gloves, and attack shoes. Usually, sir, sa baha, ano ba ang mga hazards na iniingatan talaga natin? Yes, kasama na po dyan, meron tayong tinatawag na communicable diseases. Perfect example is rabies and leptospirosis. So ano po yung leptospirosis? Leptospirosis, yun po yung nakukuha natin sa mga ihi ng daga. So pag nagka-flash flood, mihi ang daga, na-immerse ang responder na walang attack shoes, may sugat yung paa, prone ka na for leptospirosis. Paano po yung rabies? Meron kaming na-encounter last 2012, FYI 2012, Habagat is our baptism of fire. So, nag-start po ang office is 2012. Natapos po yung emergency medical technician, basic training namin is July. So, kung natatandaan niyo po yung 2012 Habagat, that was August. So, August, 2012 Habagat, full San Fernando, actually hindi lang po San Fernando ang affected dyan eh. So, lubog po ang kabilugan ng San Fernando and doon po ang baptism of fire ng San Fernando Rescue Unit na dineploy po kami sa mga affected families and communities ng San Fernando. Meron po kaming actually 3 rubber boats and 2 rigid hulls. Usually, ang ating rubber boats and rigid hull, same lang po, ang capacity is 8 to 10 persons including the responder. So meron po tayong outboard motors, andun po sila. Meron po tayong tatlong 40 horsepower, isang 25 horsepower, and isang 30 horsepower. Yun pong outboard motor, yun pong inilalagay natin sa likod ng rubber boat para sa yung mga nakikita nyo po. Yan po yung pinakamotor niya ng rubber boat. Tawag po natin doon is outboard motor. Okay, alam naman natin, sir, yung water rescue, medyo ano yan eh, physical na Yes. rescue operation. Paano natin maintain yung ating mga personnel na? Yes, of course, to strengthen our capability and quality of work, of course, one of our main job ng San Fernando Rescue Unit is to provide effective and efficient rescue services. So para ma-maintain po yun, meron po tayong physical conditioning. Meron po kaming once a week, meron po kaming twice a week, meron po kaming physical conditioning, which is Wednesday and Friday. So ang call time nila dito is 5:30 a.m. Mag-ikot sila dyan, 10 ikot, and then konting push-ups. Yun po yung pinaka-physical conditioning namin. So since, ano po ngayon, is for water rescue, meron po kaming ang ating training section, meron po silang sinuggest na magkakaroon po kami ng refresher course for swimming assessment. So, actually this Friday mag-start po yan. Meron po kaming swimming assessment sa lahat po ng San Fernando Rescue Unit personnel. Na rumiresponde pag Na rumiresponde, yes. Bukod dito, point of entry and exit din ng lalawigan, kaya dumarami rin ang naitatalang vehicular accident sa lungsod ng San Fernando. Upang maibigay ang medical needs ng mga taong nasasangkot sa aksidente, well-equipped din ang kanilang mga ambulansya ng mga gamit na kinakailangan sa bawat rescue operation.
Bagamat baguhan sa larangan ng rescue, binansagan ang City of San Fernando DRRM bilang isa sa best rescue team sa rehiyon. Katunayan, tumanggap sila ng pagkilala ng Gawad Kalasag Award noong 2014 hanggang 2015. Ang Gawad Kalasag o Kalamidad at Sakuna, Labanan, Sariling Galing ang Kaligtasan ay premyadong award-giving body sa bansa para sa mga natatanging kontribusyon sa larangan ng disaster risk reduction and management at humanitarian action. Kaya sa ating mga kabalen sa City of San Fernando, huwag pong mag-alinlangang lumapit sa magigiting na kasapi ng City of San Fernando Disaster Risk Reduction and Management Office dahil 24/7 silang nakaantabay para kayo ay tulungan. Okay, sa ating pong mga kababayang Fernandinos, pati na rin sa lahat ng mga Kapampangan at lahat ng mga Pilipino, ang mga responders po, gaya namin sa San Fernando Rescue Unit through the Disaster Reduction Management Office, ay nandito lang po. Ano man ang inyong mga pangangailangan, emergency, tawagan lang ang aming hotline sa 961-4357, 961-HELP, 961-2424. Ang kailangan lang po ay i-maintain natin yung situational awareness, makialam tayo at makibalita. At kung meron man tayong nasaksiyang mga emergency o mga aksidente sa kalsada, kung hindi po nating kaya na makatulong o hindi natin alam kung ano ang gagawin, ang pinakamabuti pong paraan na gawin ay ipaalam po sa mga persons in authority or yung mga trained din sa pagre-responde. Magbabalik ang 911 UNTV. Maging sa mga lalawigan, ang aming mga kasama ay hindi nagsasawang mag-abot ng tulong sa mga nasa bingit ng panganib. Dahil ang tumulong sa kapwa ang pangunahin naming advokasya. Tulong muna bago balita. Tulong muna bago balita. Sa Cordillera Administrative Region, inabutan ng UNTV News and Rescue Team Baguio City na nasa loob pa ng sasakyan ang lalaking ito matapos bumangga ang kanyang kotse sa isang poste sa kahabaan ng Marcos Highway sa Baguio City pasado alas 12 ng madaling araw. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng kotse ng biktima na kinilalang si Jeffrey Mendoza, 32 anyos. Idinadaing ni Mendoza ang pananakit ng kanyang dibdib dahil sa pagtama nito sa airbag. Matapos na mabigyan ng first aid ng grupo ang biktima, tumanggi na itong magpadala pa sa ospital at nagpahatid na lamang sa kanyang bahay. Nagpositibo din sa alcohol breath test si Mendoza. Isang biktima naman ng pambubugbog ang tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team sa Baguio City Police Station 2, bandang alas 4 ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Ana Maria Iranes, 33 anyos, at residente ng Magsaysay, Baguio City. Ayon kay Iranes, binugbog siya ng nakababata niyang babaeng kapatid. Nagtamo ng bukol sa noo at gasgas sa kanang paa at kaliwang tuhod ang biktima na nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Pansamantala namang ikinulong ang nambugbog nitong kapatid na si Novelin dahil sa di maawat na pagwawala. Tumanggi na ang biktima na maihatid sa ospital. Sa Central Luzon Region, sa lalawigan ng Tarlac, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team Tarlac ang 3 sa 7 magkakamag-anak na naaksidente bandang alas 6:30 ng umaga sa MacArthur Highway, Barangay Santo Domingo sa bayan ng Capas. Inalis ng grupo ang mga biktima na si Jericho Pangilinan at Haris Alfonso sa pagkakaipit sa tricycle at nilapatan ng pangunang lunas. Binigyan din ng first aid si Jericho Pangilinan na nagtamo naman ng right leg deformity.
Katuwang ang iba't ibang rescue groups, dinala ang 3 sugatan sa Capas Hospital. Samantala ang 4 pa nilang kasamahan ay nirespondihan naman ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection at isinugod rin sa kaparehas na pagamutan. Ngunit idineklara ng dead on arrival ang isa sa mga ito na kinilalang si Justin Perez, 13 anyos. Ayon sa mga investigador, papasok na sana ang mga estudyante nang mabunggo ng isang XLT jeep. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kabilang linya ng kalsada ang tricycle na sumalpok pa sa kasalubong na jeep. Sa lalawigan naman ng Bulacan, sumadsad ang motorsiklong ito at tumama sa kasalubong na truck matapos pumutok ang unahang gulong nito habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Tabang sa bayan ng Giginto, Bulacan bandang alas 10:30 ng umaga. Sugatan ng 2 sakay nito na kinilalang si Earl Joseph Coling, 19 years old, at Robert Coling. Nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang nakababatang Coling na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinulungan naman ng Giginto Rescue Team na madala sa ospital si Robert Coling na nagkaroon ng mga gasgas sa kamay at iniinda ang pananakit ng katawan. Sa Southern Luzon Region, sa lalawigan ng Rizal, isang motorista na nabangga ng tricycle ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team Rizal pasado alas 11 ng gabi sa bayan ng Cainta. Nilapatan ng first aid ng grupo ang mga gasgas at sugat sa paa ng biktima na kinilalang si Jonathan Ibera. Wala namang tinamong sugat ang angkas nitong babae. Yun nga, nag-overtake kaya medyo siguro mabilis siya kaya umiwas siya dun sa jeep na sinasakyan ko na huminto. So may kasalubong pala na motor. So pagbaba ko, nakita ko na lang na nag-crash nga doon sa motor. Nalaman din ng mga otoridad na walang dalang lisensya ang motorcycle rider. Sa lalawigan ng Laguna, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking nabangga umano ng isang motorsiklo sa National Highway sa Barangay Nieva sa City of San Pedro, Laguna. Nagtamo ng mga gasgas sa kanang binti ang biktima na si Ricky Villanueva habang nagtamo naman ng paso at gasgas rin sa kanang binti si Norberto de la Cruz. Ayon kay Villanueva, patawid siya ng kalsada nang mabangga ng motorsiklo. Habang si De La Cruz naman ay natumba kasama ang kanyang sinasakyang motorsiklo matapos mahagip ng tumatakas na driver ng Mio Sport. Nakatakbo daw, kaya tinawag ko po sa aming kasama sa Pinyang, sa Kabuyaw, sa Santa Rosa, para po mahuli po yung pinagagawa nila. Tumanggi na magpadala ang mga biktima sa ospital. Sa Bicol Region, sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team Bicol ang banggaan ng 4 na sasakyan sa Pan-Philippine Highway, Barangay Plansa sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur. Sa lakas ng banggaan, nawasak ang harapang bahagi ng trailer truck at ng isang bus. Nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang driver ng trailer truck na si Mang Rogelio Lumabaw na nagtamo ng mga sugat sa paa at pamamaga ng kanang balikat. Gayon din ang pahinante nito na nagkaroon naman ng sugat at gasgas sa likod. Binigyan din ng first aid ng News and Rescue Team ang 2 pasahero ng bus na pawang nagtamo ng bukol. Batay sa investigasyon ng PNP Pamplona, nag-overtake ang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB bus sa isang cargo truck. Ayon sa nakuha kong impormasyon, may isang sasakyan, isa ring truck na ina-overtaken ng DLTB. Kaya siya na papunta dito sa kabilang linya. Ito parang nag-iwas siya doon sa BLTV. Kaya sumalpak dito sa isang truck. Matapos malapatan ng paunang lunas ang mga biktima, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Sa Western Visayas Region, nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Negros Island si Jesse De La Torre,
28 anyos, na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan matapos maaksidente sa Purok Cereza, Barangay 3, Bacolod City, bandang madaling araw. Kwento ng biktima na walan siya ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo dahil sinubukan umano nitong ilagan ang asong nakaharang sa daan. Matapos dapatan ng paunang lunas ng grupo, dinala si De La Torre sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. At sa Mindanao Region, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team Davao City ang aksidente na kinasasangkutan ng motorsiklo sa Kabantian Street, Buhangin, Davao City pasado alas 2 ng madaling araw. Nagtamo ng gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Erwin Fernando Magdagasang, 37 anyos, at ang kanyang angkas na si Mar Duaman Bote, 26 anyos. Kaagad na nilapatan ng first aid ng grupo ang mga biktima, katuwang ang Davao City Central 911. Galing si Fernando at Duaman Bote sa isang kasiyahan at pinayuhan ng mga kaibigan na huwag nang bumiyahe dahil sila ay nakainom ng alak, ngunit binaliwala pa rin nila ang paalala. Sabay og buwan padung diri sir. Ingna lang mga hinahinay lang ta. Kaya nakainom sila ba? Abi, ningon na kog gamay, kaya ningon sila una lang. Una kog gamay. Taw-taw di kalit ra mag buwan diri. Surasay. Matapos malapatan ng paunang lunas ang dalawang biktima, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas sinasalanta ng mga bagyo dahil sa kanyang geographical location. Humigit kumulang 20 mga bagyo kada taon ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR at karamihan sa mga ito ay nasa kategoryang mapaminsala. Ang isang malakas na bagyo ay nagsisimula bilang isang low pressure area o LPA. Ang tropical depression ay isang low pressure system na may dalang hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour. Habang nasa karagatan ng isang sama ng panahon, patuloy ang sirkulasyon nito na siyang magbibigay daan upang makapag-ipon ng lakas. Hanggang sa ito ay maging isang tropical storm, typhoon, at worst cases ay super typhoon na umaabot sa mahigit 200 kilometers per hour ang dalang hangin at pagbugso. Nag-uumpisa ang isang low pressure area sa ibabaw ng maligamgam na dagat. Ito ay itinuturing na pasimula ng isang weather disturbance. Aakyat ang mainit na tubig sa pamamagitan ng mahalumigmig na hangin at mag-uumpisang bumuo ng spiral. Kapag ito ay buo na, bibigat ang malapot at basang hangin at babagsak ito bilang isang ulan. Ang init mula sa karagatan ang nagiging main energy source ng isang bagyo. Storm surge ang katawagan sa alon na nalilikha dahil sa malalakas na hangin dala ng isang bagyo. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang nagbibigay ng pangalan sa bawat bagyong pumapasok sa ating bansa. Sila rin ang nagbibigay ng babala o Public Storm Warning Signal o mas kilala bilang PSWS sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Signal number 1 ang Public Storm Warning kung ang hangin ng bagyo ay may lakas na 30 to 60 kilometers per hour. Maaari itong makapagpatumba ng ilang mga puno ng saging.
Sa ganitong sitwasyon, automatic na walang pasok ang mga mag-aaral sa preschool at kindergarten. Signal number 2 naman kung ang hangin ay aabot sa 60 to 100 km per hour. Ang bagyong may ganitong lakas ay maaaring makapagpatagilid ng puno ng nyog. Ito ay delikadong panahon para sa mga naglalayag sa dagat gamit ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa panahong ito, suspendido ang klase simula preschool hanggang high school. Signal number 3, kung ang lakas ng hangin na dala ng isang bagyo ay umaabot na sa 100 to 185 km per hour. Sa bagyong ito, ang puno ng nyog ay maaaring mabunot. Maliit man o malalaking sasakyang pangdagat ay delikadong pumalaot. Maging ang mga eroplano at helicopter ay delikado na ring sumahimpapawid. Sa panahong ito, suspendido na ang lahat ng klase, pampubliko o pribadong paaralan man. At ang ika-4 na signal ng bagyo naman, humihigit na sa 185 km per hour ang lakas ng hangin. Ito ay maaaring magdulot ng malawakang pagkasira ng mga ari-arian, gaya ng nangyari sa Tacloban City sa Eastern Visayas, Samar and Leyte provinces, at iba pang lugar sa Visayas region, kung saan tinumbok ito ng mata ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Asahan na rin na sa ganitong panahon ay makararanas tayo ng power interruptions. Bawat bagyong papasok sa ating bansa ay maaaring magdulot ng iba't ibang kalamidad, gaya ng mga pagbaha at landslides, subalit mayroon pa tayong magagawa upang makaligtas sa kapahamakan. Narito ang mga dapat ihanda sa panahon ng bagyo at tag-ulan. Ugaliin makibalita at alamin ang kalagayan ng panahon. Maghanda ng emergency kit na may lamang tubig na maiinom, flashlight, radyo na debaterya, pagkain, gamot at pito. Putulin ang mga sanga ng mga puno, linisin at patibayin ang mga bubong. Maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Kung bumabaha na sa inyong lugar, itaas ang inyong mga gamit na posibleng lumubog sa tubig. Huwag nang hintaying tumaas pa ang baha. Magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Lumipat sa mataas at hindi bahaing lugar. Iwasang dumaan sa water-covered roadways. Kung natrap sa tubig baha, iwan ang sasakyan. Makatatangay ng sasakyan ang 2 talampakan tubig baha. Lalo na kung gabi, mas lalong mag-ingat. Huwag pabayaan ng mga maliliit na bata at ilayo sila sa malalalim na baha. Manatili sa loob ng bahay. Patayin ang main switch para sa kuryente, gas at tubig. Umiwas sa mga baybayin at mga lugar na malapit sa tubig. Maging ang mga tabing bundok dahil maaaring magkaroon ng landslides at mudslide kapag lumambot ang lupa dahil sa pag-ulan. Huwag nang gamitin ang mga appliances at gas tank na nalubog sa tubig. Suriin ang bahay, ayusin ang mga sira nito at siguraduhing ligtas bago pumasok. Mag-ingat sa mga mapanganib na hayop tulad ng ahas. Huwag gamitin ang mga outlet ng kuryente na nalubog sa tubig baha o nabasa ng ulan. Iwasan din ang live wire. Agad na ipagbigay alam sa kinaukulan ang mga nabuwal na poste ng kuryente at mga kabling na putol sa inyong lugar. Itapon agad ang mga tubig na naipon sa mga lugar na maaaring pagbahayan ng lamok. Ang simple at wastong paghahanda sa maaaring ibunga ng pabago-bagong panahon at hindi inaasahang pag-iiba ng klima ay maigi upang sa oras ng pangailangan ay makatulong sa iba pa. Mula sa isa sa pinakamalaking rescue organization sa bansa at ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita. Ako po si Joshua Antonio kasama ang buong persa ng UNTV News and Rescue Team ng buong bansa. On behalf of Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, ako po si Benedict Galasan, ASHI Certified Instructor. At ito ang 911 UNTV! Dandan na kuya, dandan.